Hindi biro ang pag-aalaga ng 10,000 heads ng mga itik. Araw-araw pastol ang kanilang diskarte dito. Kailangan pagtiisan ang pagod at puyat para makuha ang milyon. Isang magandang araw sa inyo mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Hindi imposibleng maging milyonaryo kung ikaw ay kaya magtiis ng sipag, tiyaga at puyat. Pinalikan natin yung lugar kung saan mayroon nag-aalaga ng 10,000 heads na mga itik. Sa pag-aalaga ng 10,000 heads na itik, maaaring kumita ng 1 million o higit pa sa loob lamang ng isang buwan. Pero bago makuha ang malaking kita, kailangan paghirapan, puyat, pagod, pagsisikap ang kinakailangan. At dahil nga pastol ang pagpapakain nila sa kanilang mga itik, kailangan nila pumunta sa iba't ibang mga lugar upang ipastol ang napakaraming itik na ito. Para sa kanila mga ka-farmers, sa dami ng itik na ito ay araw-araw pagsubok ang kailangan nilang tahakin upang makamit, makuha ang inaasam na malaking kita. Sa ganitong klase ng pag-aalaga ay malaki ang pwedeng kitain mga ka-farmers, pero kailangan mong pagpaguran, pagsikapan, kasi simula sa umaga hanggang sa hapon kailangan mong ipastol ang mga itik na ito. At pag ganito karami ang mga itik, kailangan mga expert na ang kailangan humawak dito para maitaboy, mapasunod ang mga itik papunta sa isang lugar kung saan pwede lang ipastol ang ating mga alaga. Sa ganitong klaseng pag-aalaga o pagpapakain ng mga itik na ito, kailangan maingat ho tayo mga ka-farmers, kasi hindi natin alam sa susunod na mga araw, sa bawat papastulan natin ay mayroon nag-aabang na hindi maganda para sa ating mga itik. Kaya ang kinakailangan, bago pagpastulan ang isang lugar, kailangan na masusing surveillance para makita kung may panganib ba para sa ating mga itik. Sa bawat palayan kasi mga ka-farmers, pag malapit na itong mamunga, kailangan maglagay ng poison ng daga. Kasi ang mga panahon na yan, dyan umaatake ang daga. Kaya kailangan ng surveillance bago ipastol ang mga itik sa bawat palayan para i-check kung mayroon bang mga naiwan na hindi tinanggal na mga lason ng mga daga. Kasi once na ito ay nakain ng ating mga alagang itik, hindi natin mamamalayan yung ating mga alaga nakahilata na. Sayang naman mga ka-farmers. At sa araw-araw na pagsubok, pagod, puyat sa pagpapastol ng itik mga ka-farmers, ito naman ang isa sa magandang pagsubok sa araw-araw, ang pag-harvest o pamumulot ng mga itlog. At kung gaano karami ang itik na inyong nakita, ganon din kadami ang mga itlog na hinaharvest araw-araw. At dito sa kanilang kulungan or kanilang inuuwian ng mga itik, naglagay sila ng rice hose o yung tinatawag na uhot. Sa araw-araw na pag-harvest ng mga itlog, kailangan maingat ho tayo mga ka-farmers, kasi hindi natin maiiwasan na minsan hindi natin makita ang itlog at maaaring mabasag, madamage at mabawas yon sa ating pwedeng kitain. At pagkatapos naman itong i-harvest mga ka-farmers, hindi na sila gumagawa ng itlog maalat o balot. Diretso na ito sa mga nagbibinta ng balot at mga gumagawa ng itlog maalat mga ka-farmers. Kung gagawa pa sila ng itlog maalat at balot, masyadong matrabaho at matagal na proseso at hindi nakakayanin nila mga ka-farmers. Kaya ang ginagawa nila, binibinta na lang ito bilang table eggs o fresh egg para sa mga gumagawa ng balot at itlog maalat. Sa araw-araw na egg production ng kanilang mga alaga ay umaabot ito ng 70%. Masaya na sila dito mga ka-farmers dahil nga pastol ang kanilang pag-aalaga. Sa araw-araw kung makaka-harvest ng 70% o 7,000 na itlog, siguradong tiba-tiba. Kung 7,000 ang na-harvest araw-araw, times natin, kung sabihin lang natin 10 ang bawat isang itlog, kumikita sila ng 70,000 everyday. At kung ita-times natin ito sa 30 days, meron silang 2.1 million. Grabe mga ka-farmers, nakakalula ang ganyang kita. Pero hindi naman yan ganyan araw-araw. Dahil sa araw-araw na pag-harvest ng mga itlog na ito, minsan bumababa ang egg production. May mga panahon naman
na tumataas. At pag ganito karami ang hinaharvest na mga itlog araw-araw, hindi maiiwasan na mayroong crack, mayroon mga nadadamage. Pero yung mga damage na yun mga ka-farmers ay mayroon naman bumibili. Yung mga gumagawa ng leche plan, gumagawa ng delicacies, maganda kasing panghalo ang itlog ng itik dahil mas malaki ang itlog ng itik kaysa sa manok. Para sa ating mga ka-farmers na naghahanap o nag-iisip pa kung ano magandang pasukin na pwedeng pang negosyo sa farming, ang pag-aalaga ng itik, pwedeng-pwede. Malaki ang pwedeng kitain, pero nadepende yan sa inyong diskarte kung papaano tayo magbibigay ng patuka sa ating mga alaga. Siyempre kung bibili tayo at aasa tayo sa commercial feeds, mas maliit ang ating kikitain. Kasi sa bawat probinsya natin, hindi naman magkapareho lahat. May mga lugar na hindi pwedeng magpastol at walang mga palaya na ganito para makapagpastol. Kaya napakaswerte ng ating mga ka-farmers na mayroong ganitong mga lugar na pwede nating pagpastulan ng ating mga alagang itik. Para sa inyong kaalaman mga ka-farmers, ang pagpapastol o pagpapakain ng mga shell katulad ng kuhol ay maganda yan para sa itik at maganda ang kanilang quality ng kanilang egg production. Ang shell kasi ng mga snail at kuhol ay nakakatulong yan para mapatibay ang eggshell ng mga itlog. At pagdating naman sa laman ng kuhol, suso at snail, maganda yan para sa mga itik dahil nagtataglay ito ng malakas na protein na siyang nakakatulong para maging maganda ang egg production ng ating mga alaga. At para sa ating mga ka-farmers na nagtatanong, ano ba yung hinahalo sa kanilang inumin para maging mas malakas pa silang mga itlog? Tig 1,000 lang yan mga ka-farmers. Binahagi ko ang videos na ito para sa ating mga ka-farmers na nag-iisip pa at nagbabalak pumasok sa farming business, magkaroon kayo ng idea. Pero tika lang mga ka-farmers, baka ang iyong plano ay pag-aalaga ng manok at nakita mo ang videos na ito, nasabihin mo na naman na pag-aalaga ng itik ang iyong papasokin. Kaya para sa ating mga ka-farmers na nagplano pa lang pumasok sa farming business, kung ano yung nasa puso mo at kung ano yung kaya mong gawin, yun ang dapat mong gawin. Hindi porket nakita mo sa isang vlog na napakalaki ang kinikita ay pwede mo nang pasukin. Pwede mong subukan mga ka-farmers, magsimula tayo sa maliit. Hanggang matuto tayo at na-master natin, dyan tayo sumugal ng malaki. Palagi kong pinapaalalahanan yung ating mga ka-farmers. Sa mga nakikita nyong video sa ibang mga nag-vlog ng kanilang mga farm, kung ang nakikita nyo lang ay mga ganda sa mga video, ibig sabihin, hindi nila ipinapakita yung mga pagsubok araw-araw. Kasi bago natin makuha ang ganito karaming egg production, ganito karaming harvest araw-araw, hindi natin alam kung gaano kahirap sa likod nito ang mga pagsubok na pinagdaanan mga ka-farmers. So paano mga ka-farmers? Sana ay na-inspire kayo sa ibinahagi nating videos na ito. At kung mayroon kayong katanungan, mayroon kayong mga experience, mga nalalaman sa ganitong negosyo, maaari nyong i-share sa ating comment section. At syempre wag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa ating mga videos na i-upload sa araw-araw. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. God bless po sa inyong lahat, and lalo na sa inyong mga pamilya. Mabuhay po tayong lahat, mga kapwa ko ka-farmers.